Mag-isa lang umanong nagplano ang grade 8 na estudyanteng namaril sa kanilang paaralan sa Zamboanga City ayon sa DILG. At kabilang po sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman sa insidente ang mga nilalarong online game ng estudyante. Saksi si John Consulta. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ibinahagi niya kung paanong napuslit ng grade 8 shooter ang mga armas na ginamit sa pamaril doon noong Martes. Bago ko pumasok ng kahit anong building, check rin yung bag mo. Nakahanap kasi siya ng butas. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Ayon kay Rimulya, alam ng 14 anyos na shooter na inaalis ang lock ng emergency exit kapag oras ng eskwela, kaya doon siya dumiretso. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, itong pababang lugar na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad ay nagkaroon ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD at nang siya ay umabot na doon sa pinaka 4th floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril. Ayon kay Rimulya, wala umanong kinalaman sa bullying ang pamamaril. Walaan niyang nakaaway, nakaskwela o faculty ang shooter. Ang grade 10 na nasawi sa insidente, hindi rin daw kilala ng namaril. Sa investigasyon ng PNP, wala rin kasamang nagplano ang shooter. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Dagdag ni Rimulya, wala silang makitang kakaiba sa social media apps ng shooter. Wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek namin lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It was all in his head. Tingin ng DILG na impluwensya ng online games ang estudyante. Kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective. Dahil dito, isinusulong ngayon ni Rimulya ang total ban sa Roblox na anya ay may link sa dark web. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinatutupad na iba't ibang layers of protection kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Ayon sa PNP, hawak na nila ang cellphone at laptop ng namaril na estudyante sa pahintulot ng pamilya nito. Patuloy ang kanilang digital forensic examination sa gadgets ng shooter para makita ang digital footprints ng kanyang mga aktibidad online. Indication po yan na Pero sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hinihintay pa nila ang cyber warrant mula sa korte para mas mabusisi at makakalap pa ng digital evidence sa gadgets ng shooter. Nila, karaniwang inaabot ng 2 buwan ang paglabas ng cyber warrant ng korte. Kabilang din sa tinalakay sa Senado ang detalye ng pamamaril. Ang shooter naabutan pa umanong buhay ng mga responding pulis. they are shouting to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng 5th floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So na-witnessan po ng mga police responder natin yan. Sa ngayon, may 2 estudyante pang nasa ospital dahil sa insidente. Isa pong nadaplisan ng bala, female po siya, 15 years old. At nasa hospital po siya ngayon. Stable naman po ang kanyang kondisyon. At yung isa po ay nahimatay lang po na bata. Kinwestiyon ni Committee Chair Risa Ontiveros sa CICC, bakit tumagal ng 14 na minuto bago na take down ang live stream ng pamamaril? We had visibility around mga 5 minutes. Tapos ni-report na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe Hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? that's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Puna naman ni Senator Erwin Tulfo, bigo ang paaralan sa nangyari.
dahil naipasok umano kasi ng estudyante ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at di dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school given na po yung sa security may lapses po sila. Ayon sa Executive Assistant to the President at Legal Advisor ng Ateneo de Zamboanga, kasabay ng shooter sa sasakyan ang kanyang kapatid na babae. Pero dumaan ang babae sa security check sa lobby habang sa PWD ramp naman dumaan ang shooter. Isang entry gate at isang exit gate at isang ramp. Paano po naka-deploy, if you can tell us, paano naka-deploy yung 25 guards dun sa at least sa dalawang gates before the incident? They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories. So you mean po, bukod sa entry gate at exit gate, naka-deploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4-story That's correct, building? Madam Chair. Kabilang din sa binigyan diin ni Ontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies ang paglaban sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online. Sa datos ng PNP Cybercrime Group, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, 74 na kaso ng extremism online na ang nahawakan nila. Dito, nasagip nila ang 42 menor de edad. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of the 74 or I mean 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.